ito, not members of security agency? They are not members of a security agency, but they are roving personnel within the premises or perimeters of the farm or the Manila Arena in that Yeah. area. My impression last hearing was that you promised to this committee na dadalhin mo sila dito ngayon, yung mga pinangalanan. Ngayon, may rason ka na on duty sila. Baka pwede naman siguro mag-hire kayo. Personal ninyo ito na employee. Dapat nag-hire kayo na ibang tao na magman doon sa inyong sabungan para madala sana sila dito. Mr. Chairman, to be candid, we were overwhelmed by the number of subpoena. Although we undertook last during hearing, to bring some of the key personnel who will be able to shed light in these proceedings. But because of the number of personnel required to appear into these proceedings, we did not anticipate that there will be no substitute or karelyebo po para sa mga pwesto po nila. That would leave our operations not secured or empty. So we were able. Mr. Chairman, You said, Senator Mr. Lacson, Chairman, with your permission, you did not anticipate na overwhelmed kayo. Last week pa yun eh. yes, Mr. Chairman. You should have anticipated. Dahil sinupina na nga ng Senate o pinadala na invitation, dapat in-anticipate nyo na merong replacement doon. Are these licensed guards? No, Mr. Chairman. Do they bear arms? No, they do not bear arms because they are not licensed. They are not members of a licensed security agency. Although during the last hearing, I mentioned that part of our security personnel were members of a security agency. So it was a mixed who are securing the Yeah, kasi last premises. hearing, parang ang recollection namin, sabi mo, part ng security agency, di ba? That would be, it speaks kasi, Mr. Chairman, yung part of it are members of the Absolute Security Agency. Yeah. And part of it are, should I call, roving personnel of the... When you say roving, hindi lang sila limited sa Manila Arena. Pwede rin sila ma-deploy sa Santa Cruz, sa Batangas. So roving. Your Honor, ang setup kasi ng operation ng depende sa arena. Pareho ng lipat sa sobrang laki. Meron lang kami naka-uniforme sa gate na yun yung may baril. Para pagpasok, bigyan ng paso, Tapos, yung mga perimeter, guardia. So how many are these kinds of guards yung sa inyo? Kung kayo mismo nagde-deploy at hindi part ng any security agency na hinire ninyo, na kinontract ninyo? Ilan lahat yun? Check into eksaktong Pero ang nangyayari dyan, parang nagre-reliable na. Yung, lalo na nung panahon, itong huli, mga pandemic, palit-palitan na. Nagro-robbing sila eh. Ano nga sa... Yes, sir. Yes, sir. For the record, sir, we subpoenaed 23 security personnel of the 3 cockpit arenas, but only 7 physically appeared today. So the reason being, sabi ni Atty., the president of the company, is that naka-deploy pa sila. But sana, very important itong investigation na ito. Kailangan sanang dinala ninyo. You're given 1 week to prepare. You're given 1 week to inform your people. Or you're given 1 week to make adjustments on your deployments. Sana yung 23 nadala nyo dito. Kasi yung dinala nyo na 7, for all we know, pinili lang ninyo yan kung sino dyan ang gusto nyo dalhin. Yun lang ang impression ng committee. Sana nandito lahat yun. Yes, Mr. Chairman. The other subpoena, Mr. Chairman, we were... Sorry. Correction. They were not subpoenaed. They were invited. But maybe kung hindi silang pakita, we'll subpoena din. Actually, Mr. Chairman, some of them were able to receive their invitation only this Wednesday. So when they informed the management, we do not know who to relieve and who would be substituted and who would be made to appear.
Anyway, we, dali mo dito yung mamaya ako yung case number 4. Hindi, yung gwardiya mamaya after sa kanila. So, go ahead with your update, CIDG. Yes, Case sir. number 4. Yes, sir. For another person that we requested for invitation, sir, is Jerry Cordiel, Jr., the financier and employer of the missing persons. I think, sir, represented by Attorney Rayban Abrisencia. And the last, sir, is Mr. Arnolfo Macapas E. Hancan, the driver and trustee of Jerry Cordiel, our person of interest. That's all for the update of case number 4, sir. So, thank you. For your information, yung Rosales, security guard Rosales na sinasabi mo, wala dito sa pito na nag-appear ngayon. So, you don't expect something to na malalabas ngayon dito dahil wala siya. We will invite him or subpoena that security guard for next hearing. So with that, we would like to listen. Pasensya na kayo, ma'am, at kanina pa kayo nakaupo dyan. Medyo mabigat yung usapan dito, kaya ngayon ko lang kayo pwede bigyan ng pagkakataon na magsalita. Please, ma'am, you have the floor. Introduce yourself at salita kayo. Let's start with the mother of John Paul De Luna. Ako po ang nanay ni John Paul De Luna Ramos. Ako po ay nagpapasalamat po. Una po sa inyo po, sir. Dahil ako po ay pinalakan at ako po ay magpapasalamat din po ako din sa kasama ko din. Kung hindi po sa kanila, ay hindi po ako narating. Ma'am, mas maganda siguro kung tanggalin mo lang muna para marinig ka namin. Tapos pakihila ng microphone palapit sa'yo. Go ahead. Papasalamat po ako din sa kasama ko at saka po si sir, yung nandun po sa likod po. Saka po yung pong unang-una po yung tumulong po sa akin na taga TV5 para po makapunta sa Katanawan, Quezon. And then po saka po yung CIDG. Saka po ang kapulisan po ng taga Katanawan, Quezon. Saka po yung tumulong din po sa Santa Cruz, Laguna sa amin, sa akin pong pamilya. Ako po yung nananawagan po sa aking anak na si John Paul De Luna na sa kasalukuyan po ay magtatatlong buwan na po siyang nawawala. Ay ako po humihingi po ako ng tulong. Kung sino man po ang nakakakupkup sa aking anak, ibigyan niya na po sa akin. Ay sa isa ko pong lalaki talaga. Nag-aaral po yun. Ako po sabi ko lang po dun sa boss. Sabi ko po dun sa kay sir, kinuha po niya sa akin yan. Hindi ko po siya pinapayagan. Pinilit po niya. Sabi ko, sir, hindi po pinapayagan yan dahil nag-aaral po yan. Minoridad po yan. Pumunta po sa akin yung si Arnold po Macapas na pinilit po ang anak ko. Sabi ko, sige, okay lang kung hindi naman papahamak ang anak ko. Sa madaling salita po noong December 27, napag-alaman ko na pumunta po pala ng Santa Cruz, Laguna yung anak kong yan na hindi ko naman po alam na sabi nga daw po ni sir ay isasama sa kanong tauhan niya. Sabi ko, bakit ganon? Ang sakit naman ng ganon. Nag-aaral yan, nag-module yan. Tinanggap ko na rin. Pero sabi ko, sana wag nang mapahamak. Pero sabi ko, nung pong December 30, napag-alaman ko na, sabi po ni sir na tapos na po magsabong. Sabi po ni sir sa akin na, ate, pupunta po tayo sa pulis ng Katanawan. Dahil ang anak po ninyo si John Paul ay nawawala. Sir, bakit po nawawala? Iyan po ay tao ninyo. Sabi kong ganun. Hindi po pwedeng mawala yan. Kinuha po ninyo yan sa akin. Sabi kong ganun. Sino yung tinatanong? Sir Jerry po, Gordel. Opo, Sir Gordel. Sir Gordel. Yung pong boss po nila, Sir Jerry Gordel. Jerry Gorgel. Opo. Nasaan siya ngayon? Nado nga po, hindi nga po nakikipag-organize sa amin. Pag po tinatawagan ko, sir, binababaan po ako ng cellphone. Pero siya ang nag-inform sa inyo na wala ang anak mo. Opo, yun po talaga. Nasa kasalukuyan po ngayon, hindi po siya talaga. Siya yung financier ng grupo na ito.
O, siya po yung boss ng aking anak na si Boss. John Paul. Itong 7 nawawala sa Santa Cruz, sa Laguna, noong 29 December. 7 po sila. Ang address ay puro Barangay Bulo, Katanawan, Quezon. 5 laan po yung kasama, 5 laan po sa Bali Sindautoy, 5 laan po. Bali 5 laan po sila Utoy. Yung pong dalawa hindi po nila kasama. Si Mr. Gorgel, nandito daw, kasama yung kanyang council. Opo. Paupuin mo dito para matanong natin kung saan napunta yung mga bata. So itong nawawala na ito, na 5, Opo, ang ganda. Ah, Hindi pa po nabalik. magkakilala ito sila lahat. Opo, yung pong dalawa ko, saka po yung anak na rin ay magpisambo. Magkakalala magpisambo. Subali po ang nangyayari sa ngayon, wala pa po kami like kung nasaan yung anak ko. Kaya po ako nananawagan talaga ako po hindi ko po alam kung saan po talaga. Masakit po talaga sa akin. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, anak, nasaan ka? Hindi nga po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, mahirap lang tayo, anak, pero kapit ka lang, anak. Sabi ng asawa ko talagang anak. Sabi ko sa kanya, ako na lang ang pupunta dahil hindi ko pa rin po sir maiwanan yung isa ko ring anak dahil ganyan nga po ang nangyayari. Sige po, magdasal lang tayo na nabuhay pa yung mga anak ninyo. Po, sir. Sana makonsensya yung may hawak nila Yun sa po kanila pinaka- ngayon at sana ilabas sila. Salamat. Mabuhay. Dasal lang tayo, huwag tayong wala ng pag-asa. Thank you po. Salamat po. Ah, Hindi naman abogado ang inibitahan. So, andyan yung abogado. Upuin mo dito at siyang tanongin natin. Siya nag-represent. Kaya nga, sir. Pero, sige lang, sir, baka may importanteng impormasyon na dala-dala yung abogado. Paupo mo dito. Si the mother of Mason Ramos, ma'am. Ang sa akin lang pong masasabi ay Sir Jerry, makipag-organize siya sa amin. Makipagtulungan siya para maano na itong kasong ito. Kasi po, ako ay balo na, single parents po ako eh. Ako po ay hindi ko po alam na umalis yung anak kong yun eh. Ako po ay nagtatrabaho sa San Isidro, ay Cons Michael, mag-awad po ng bayan. Totoo ba ito nakalagay sa record dito na ang edad ng anak mo na si Mason Ramos ay 14 years old? Opo, 14? opo. Nag-birthday po siya noong January 5. 14 years old. Bakit siya sumama doon sa mga... Kasi po, inakit daw po siya eh. Ayaw po sumama daw yung batang yan eh. Kasi po ako nagkatrabaho, sir, ay. Dumating na lang po ako, sabi ng mga kapatid na sinama daw po sa sabungan na yun. 14 years old. Nawawala. Opo. Nadamay ito, sigurado. Alam po nagabuhay sa kanila eh. Balo na po ako. So sige po, mananawagan naman tayo ulit doon sa may hawak dito. Kawawa naman yung bata, dinamay. Di ba? Nag-aaral po. Batang bata pa ito, 14 years old. Tapos idamay sa ganong problema. Sir Jerry naman po, hindi malaang natawag sa akin. Natawag kami, napagpatayan kami cellphone. Alam ko po, wala nga kayo pamasahe papunta dito. Cellphone pa kaya? Makabili kayo ng cellphone. Kaya kawawa naman yung bata. Papabiya ako na pati po sir, yung mga anak ko maliliit pa. Malalakad po namin pupunta po sa mga asikaso namin ito. Sige po, ako po ikuan. I'm lost for words, ha? Sa Tagalog pa, ako'y nawawalan ng paano yung Tagalog yan? Basta I'm lost for words. Kung paano ko express yung aking pagdalamhati pagkawala ng anak mo. Sige lang po, ma'am. Magdasal tayo. Ha? Kumsek, ikaw yung legal ni Juan? Gorgel? Good afternoon, Mr. Chairman. I am Attorney Raven Abrenica, and I am representing Jerry Gurgel.